Tiyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nananatiling ligtas kainin ang mga isdang mahuhuli mula sa Bataan. Ay sa BIFAR, wala pang nakukuhang trace ng langis sa kanilang mga sample ng tubig na kanilang kinuha. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Aljo, 46,000 mga mangingisda sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region ang posibleng maapektuhan ng oil spill sa Bataan. Pero ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, wala pa silang inirekomenda na fishing ban at nananatiling ligtas kainin ang mga isda sa naturang lugar. Ang oil spill sa Limay, Bataan, umabot na umano sa Barangay Amaya sa Tanza, Cavite. Ayon sa grupong Pamalakaya, nangangamba ngayon ang mga mangingisda sa naturang lugar. May naamoy silang kagat. Natukoy nga nila na langis. Napansin nila yung oil. Na tingin nila ay mula ito doon sa oil spill ng lumubog na barkong MT Terra Nova. Kaya nangangamba ngayon yung mga mangingisda dyan dahil makaka-apekto naman sa kabuhayan. Bine-beripika na ng Environment Department at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung nakontamina na rin ng oil spill ang dagat sa naturang lugar. Pagtitiyak naman ng BIFAR na nanatiling ligtas kainin ang isda sa Bataan sa harap ng pagtagas ng langis mula sa motor tanker Terra Nova sa naturang lugar. Batay sa ginawang pagsusuri ng BIFAR, wala pang nakitang bakas ng industrial fuel sa mga isdang nakolekta ng ahensya. Tuloy ang pangingisda ngayon at base doon sa kinuha naming samples, particularly from Bataan, negatibo pa naman sa traces. So ibig sabihin, safe pa naman silang kainin. So round the clock ang monitoring natin. Nag-deploy na rin ang mga tauhan sa mga fish landing area sa Bataan para tingnan ang kalidad ng mga laman dagat. Sakaling maging malawak ang epekto, ay nakahandaan nila ang BIFAR sa pamamahagi ng tulong sa mga mangingisda sakaling magdeklara ng fishing ban. Po ang responsibilidad ng gobyerno na siguruhin na may maiaabot na suporta sa mga mangingisdang maapektuhan. Siniguro rin na Department of Agriculture na may 1 bilyong pisong Quick Response Fund ang kanilang tanggapan. Available ito in times of calamities and disaster. Binibigay ito for rehabilitation efforts at pag-provide ng alternative livelihood. Maaari niya itong gamitin din sa pamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Karina. Batay sa datos ng DA, lolobo na sa halos 700 milyong piso ang pinsala sa agrikultura dulot ng Bagyong Karina at ng habagat. Nasa 13,000 metriko tonelada naman ang nasirang pananim at ang pinakamarami rito ay palayan. So yung losses na to still relatively smaller compared to year-on-year historical damage brought about by typhoons. Normally, for a year, mga 500 to 600,000 metric tons yung nawawala dahil sa mga bagyo. Aljo, ayon sa Department of Agriculture, sa kabila ng nagdaang Super Typhoon Karina ay nananatiling sapat ang supply ng bigas at walang dahilan para magtaas ng presyo. Yung paggalaw naman ng presyo ng ilang gulay ay temporary o pansamantala lamang dahil ngayon sa pagkaantala din ng biyahe dulot ng masamang panahon. Yan ang muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aljo. Maraming salamat, Clazel Pardilla.